Magandang gabi po. Binalak daw ni Pangulong Aquino na puntahan at kausapin mismo si Rolando Mendoza noong kasagsagan ng pang-hostage nito noong isang linggo. Ayon po yan kay DILG Undersecretary Rico Puno. Aminado naman si Puno nagkamali siya nang hindi niya igiit ang pangunguna ng Special Action Force sa paglusob sa bus na hinostage. Dahil dito, handa raw siyang mabitiw sa pwesto. Nakatutok si June Veneracion, Exclusivo. Siya si Interior and Local Government Undersecretary Rico Puno, ang sinasabing point man ni Pangulong Aquino sa Manila bus hostage taking. Sa kasagsagan ng hostage crisis, Lunes ng hapon, kasama raw ni Puno si Pangulong Aquino sa Malacanang habang minomonitor ang nangyayari sa Quirino Grandstand. Binalak raw ng Pangulo na puntahan at kausapin ang hostage taker si dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Naisip niya na as early as mga 2 o'clock. Ano kaya? Sabi niya ganun. Pumunta na ako dyan at sabihin ko na sa kanya, alam mo ba, marami kang naiistorbong tao na rito at maraming mawawala sa atin. Siyempre, pero Mr. President, sabi namin na gano'n, hindi kasama sa protocol yan. Ipinaliwanag daw sa Pangulo na mas lalaki ang problema kapag direkta siyang pumasok sa eksena. Dahil kapag may sumunod na hostage taking, baka ang Pangulo uli ang hilinging makausap. Kaya hindi na itinuloy ang kanyang balak. Bukod dyan, sumagi rin sa isip ni Puno na gumawa ng kunwaring reinstatement order para sa na-dismiss sa serbisyong si Mendoza. Ang mga demand kasi noon ng nasibak na pulis ay maibalik sa serbisyo makaraang ma-dismiss ng ombudsman dahil sa kasong huli daw. Sabi ko nga, maski na sa level ko as undersecretary, I will sign. Sabi ko gano'n. So, tapos sinabi na, nag-isip-isip na naman, kinonfer din kay General Santiago saka sa ground commander. Tapos nag-hold back kami. Ang sabi kasi ng mga hostage negotiator, baka masira ang kanilang kredibilidad kapag gumamit ang taktikang panluloko. Ang hindi rin nila inasahan ay ang hantong sa madungong wakas, ang hostage crisis. Kaya nga nung naghiwalay nga kami, siguro sabi kong ganyan, Mr. President, matulog kayo, gigisingin na lang namin kayo pag natapos na to. Pero nauwi sa puyatan ng insidente. Kinagabihan, nagpunta si Aquino sa isang kalapit na restaurant para i-monitor ang sitwasyon. Ang hostage taking sa Quirino Grandstand ang pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng bagong administrasyon. Aminado si Undersecretary Rico Puno na isa siya sa mga nagkamali at nakahanda raw siyang mag-resign kung kinakailangan. Ang mali raw ni Puno ay hindi niya ipinilit na gamitin ng mas bihasang Special Action Force na siyang ipinangako sa Pangulo. Ang nangyari, nagdesisyon ng ground commander na si Chief Superintendent Rodolfo Magtibay na gamitan ng Special Weapons and Tactics o SWAT. Isang salita lang ng Pangulo, aalis na siya sa pwesto. Kung hindi na ako kailangan, okay, wala nang problema sa akin yon. Si Puno ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng Pangulo, kapwa sila galing Tarlac. Bilang Undersecretary for Peace and Order, nagre-report si Puno direkta sa Pangulo sa mga isyong may kinalaman sa PNP. Kabilang siya sa mga itinatawag na humarap sa fact-finding investigation. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.